Sa pagdating sa books of accounts, ano naman ang inaasahan ninyo na dapat magawa ng isang taxpayer? Yung preservation ng libro natin, dati 3 years. 5 years na. Naging 5 years na. Naging 5 years na. Pero meron siyang nirelate din siya doon sa isang section ng tax code. Yung paano yun? Yung prescription na 3 years lang talaga. 3 years lang. So, pero di ba dapat, Sir Jeff, kasi ang pagkakaalam ko, di ba dapat lahat ng records mo, dapat tinatago nila. Para sa akin, dapat intact 10 years. Kung, okay. Alam mo yung 10 years, sinasabi namin, yung preservation of books mo for 10 years, kapag ikaw ay nakita na merong fraud sa ginawa mo, sa pagdeklara mo ng iyong mga revenues and expenses mo, talagang kakalkalin namin yan. Hanggang 10 years yan. Ngayon, under normal circumstances, in the previous law namin, 3 years lang talaga. Pwede mo nang is-shred yan. Ngayon, ang sinasabi na ngayon is 5 years. Ang preservation ng books of accounts mo. Medyo matagal na rin. Kasi nagkakaroon kasi tayo ng prescription of investigation, kung tawagin natin, 3 years lang talaga. Pero kung ikaw na-found na talagang maraming mga fraud na ginagawa mo sa iyong negosyo, talagang papalabasin namin sa iyo yung 10 years na documents mo na yun. What if nalaman niya, dati sabi 3 or 5 years, tinapon na nila. Ano na magiging, ano ang gagawin ng BIR sa kanila? Yan. Magre-resort kami talaga sa best evidence na obtainable sa amin. Dahil wala na renet mo na yung mga dokumento na ito, mga books of accounts mo Pero kami naman, there's always a way na talagang makakalkal namin hanggang sa mga 10 years na yan na libro mo. And what's good about this also, sa ating bagong digitalization law, para sa books of accounts na ito, dati-dati, ang daming mga nagpaparehistro dito ng libro sa opisina, sa tanggapan ng BIR. Normally, hindi nila maintindihan kasi para December, January, talagang dinadagsa kami dito ng mga marami nagpapatatak ng libro. Ngayon, pwede na natin gamitin ang aming plataforma dito sa Orus. Pwede na kayong mag-rehistro doon ng libro ninyo. I-preprint nyo lang po yung QR code na ilalabas doon sa system na yon, gugupitin nyo at ididikit nyo po sa front page ng libro po ninyo. Hindi nyo na po kailangan pumunta po dito sa BIR para mag-rehistro ng iyong mga libro. So meron dagdag na naman trabaho? Hindi dagdag na trabaho. Kaya nga, tinawag na natin, napapadali na sa inyo. Kasi pagpunta mo dito, ang daming pila ng nagpapatatak. Wherein magkuhan ka lang. Pasukin mo lang yung app namin sa Orus. Nandun na. Click mo lang, registration of books. Type mo na lang yung mga pangalan, tin mo, etc. Anong klaseng book na yan. Ilalabas na niya yung QR code. Gupitin mo na yon. Tatak. Hindi mo na kailangan pakita sa amin. Pero kailangan pa rin yung kadami-daming book sa account na binibigay ng accountant, 4 o 5 yun. Meron talaga tayong mga basic books of accounts. Meron tayo. Pero talagang tuloy yun. Doon ka talaga naglilista kung ikaw ay manual bookkeeping. Meron naman yung mga computerized accounting system. Yung mga ganon. Ang sinasabi na lang, hindi ka na kailangan magpumila dito para magpatatak. Pumunta dito para magpatatak. Yes. Dinadala na namin po lahat ng serbisyo sa inyong bahay para mapabilis na po ang iyong mga serbisyo ng BIR po. Talagang iniiwasan na kahit na wala ng COVID, talagang iniiwasan na basta pumunta pa sila sa mga kanilang distrito. Yes, opo. Kaya nga ito yung blessing din ng pandemic Natuto na po tayo para mapadali na lang po lahat. At your own convenience at the taxpayers' convenience na.